Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Yehey! Friday po ngayon! Yehey! Masayang Friday, Nelson! Hindi ako makayehey. Hindi ka makayehey, ano ha? Parado ilong natin. Usong-uso talaga ngayon, Kaya ha? nga, oo. Ay, nako. Friday, January 23, 2026. Sa mga kababayan natin na nandiyan sa iba't ibang bansa, sa iba yung dagat, lagi po kayo welcome sa Saganang Mamamayan. Ayan. Ayan, Maya-maya po ng konti ay nandito na si Sen. Medyo na-traffic lang ng konti sa labas, ano ha? At meron po sa mahalagang okasyon na dinaluhan. Ayun, Ayan, ano ha? oo. Pero kinonfirm po na darating po siya, ha? Kung hindi po siya makakarating, edi malamang wala po. Pero nag-confirm po na darating. Ano? Ayan, marami siyang mga dapat ay masagot. Oo. At matalakay natin sa palatuntunang ito. Nelson. Yun, oo. Yan. Tama. O di paano? Tuloy tayo sa ating programa ngayon, ano ha? Aha. O, marami din hong mga paksa, pero ano ba ito? Wala bang iba? Puro Rimulya? Talagang... Diba? Lagi siya. Kaya sabi natin no? Hanggang 2020. Sabi ko siya hanggang 2020. Ang hirap i-sustain ito, ha? Oo. Ang hirap i-sustain. Pero, yun ho, di ganun talaga. Abangan natin kung ito ba'y positibo para sa kanya o mag-ani ng kabiguan ito para sa kanya. Simulan na natin. Sige nga. Di ba kahapon ay nabanggit po natin na ito daw pong si Saldico ay natukoy na kung nasaan. Oh, Diyan po sa Lisbon, isang gated community sa Lisbon, Portugal. yan. Yan. Yan palang Lisbon sa Portugal, parang mga mayayaman tao pa daw nakatira dyan. City yan Oo, Tama. parang ano daw yan parang Mala Forbes. Forbes Park. Ganun yan. ang dating. BGC. Oo. Napunta ko minsan diyan nung nag-concert yung yung ang tawag ito, yung kumanta ng Soldier of Fortune. Soldier of Fortune. Anong grupo yon? Luba-luba. Nazareth? Hindi Nazareth yung Teka. yung Sino ba kumanta? Soldier of Fortune. Alam ko yung kanta na yan Tsaka yung Dust in the Smoke in the water. Bridge over troubled water. Nako. Sige, pinag-isipan mo tuloy natin yung ating mga tagapanood. Deep Purple? Deep Purple ba yun? Oo. Ganun ba? Parang hindi yan. Sige, anyway, ayun lang naman. Huwag nating pahabain pa. Basta nasa doon siya sa Lisbon. Lisbon, Portugal. Sabi po ni Secretary John Vic Rimulya. Kaya sabi ni John Vic, hindi yan matapos-tapos yung usapan Ha? May karugtong pa pala Ganun ba? Ang sabi niya bago, eto. Kasi nasa Lisbon, paano nga naman makakarating sa Pilipinas yun, di ba? Ayun na nga. Sabi natin kahapon, kahit na nandun pa yung polis, makita siya, gagala-gala, inaresto nila, inaresto ng mga tauhan ng PNP, hindi naman nila maiuwi ng Pilipinas kung merong pasaporte ng Portugal, di ba? Yan. Kaya para daw makuha pa rin si Saldico, eto na lang ang gagawin, Jed. Si Secretary John Vic Rimulya na ang pupunta ng Lisbon, Portugal. Pupunta na siya doon. Yun lang pala ang gusto ni Secretary John Vic Pupuntahan na niya. Ganon. Sabi niya, kung willing talaga siya, pwede ako ang pumunta doon mismo. Ba? At ako ang maghahatid sa kanya pauwi dito. Ayun. As long as he is willing participant sa flood control investigation, di dadalhin namin siya dito. Narinig ko na yung ganyan mga litanya, Nelson Sino yan? Si Secretary Benhar Abalos. Nung panahon ni Tebes. Ganun. Diba? Susunduin din Gusto niya. niya, susunod para kasi worried si Congressman Tebes nun, di ba? Baka daw siya ay mapatay. Sabi ni Secretary Benhar Abalos that time,
para matiyak ni Tebes ang kanyang kaligtasan, ako mismo ang susundo sa kanya. Aha. Pupuntahan ko siya doon sa Timor-Leste Ayun. para pabalikin dito sa ating bansa. Aha. Para maging maayos ang kanyang kalagayan. Wala siyang pangamba. Nako. Yun din pala ang litanya ngayon ni Secretary John Vic Remulla. Ang problema dito, parang hindi naman talaga decided si Saldico na umuwi, di ba? Ganon? Oo. Akala ko may statement na siya daw ay mag-witness Meron siyang doon sa pili. impeachment. May pillar siya na ang kanya sinasabi doon, makikipag-dialogue. Pero hindi niya sinabing uuwi siya. Pero meron daw siyang, merong latest ata ngayon, narinig ko balita kanina, para bang sinasabi niya na kung kinakailangan siya ang mag-witness Ba? doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong, gagawin daw niya. Talaga? Aywan ko May video ba? Wala atang video. Parang narinig ko lang sa mga balita. Ayun Kaya nga, na- baka na ba kasi sabi-sabi lang. Ayun na nga. Oo. Abangan natin. Ngayon, Mahirap kung... mahirap pala yan, no? Oo. Dapat, kung kung basta susunduin, Secretary John Vic. Oo. Baka pagdating sa Pilipinas, biglang mag-witness ngayon. Magturo na magturo. Di ba? Kabuti-buti sa malayo eh. Oo. Baka sabi nung iba, nako meron ng sinundong ganyan doon eh. Pagdating ng Pilipinas, naging paliparan yung pangalan. Naging airport. Naging airport ba? Oo, di ba? Dinampot sa tarmac? Oo. Mahirap nga yun. Hindi pwede. Oo. Lalo pa nga... bagay, siguro, alam din naman ni Kong Saldi ang kanyang mga dapat na gawin kung talagang decidido siyang bumalik sa Pilipinas at kung talaga nga ba na may feelers. Oo. Ano ha? Wala nga, malinaw na. Kasi yung sinasabi din ng Secretary John Vic, may nagsabi sa kanya na sinabihan, no isa pang sinabihan. Oo, salid-salid eh. Oo. Hearsay din eh. Correct. Hindi pa natin matyak kung talaga nga bang galing talaga kay Ginoong Saldico yung filler na yun. Oo. Oho. Kung mahirap pala yan kay Saldico, kay Atong Ang na lang tayo. Yan. Mukhang madali-dali itong maaresto eh, ha? Pupunta din ba siya ng Cambodia? Hindi na. Mas Kasi- maganda yung Europa no? Tukoy na nila kung nasaan eh, ha? Ganon? Eto na lang, Jen, ang kanyang ginawa. Magkano ba ang pabuya para mahuli si Atong Ang? 10 million pesos. Aba, Tumataginting. sabi mo, sino makakakuha niyan? Sino ang makakakuha? Baka si Secretary John Vic. Kasi tukoy na niya eh. Alam na niya kung saan naroon eh. Alam dahil alam na niya kung saan naroroon at ang pabuya lang ay 10 million, alam mo ba kung ano ang kanyang napagpasyahan? Meron ba? Ang, baka ano yan? Napagpasyahan niya na dagdagan. Dagdagan ng 10 billion pesos na pabuya. Teka, parang... parang... Parang niloloko na. Parang tinagla. I smell something fishy dyan. Hindi, pero anyway, magkano daw? 100 milyon? Wala na ba nakalagay? Sabi lang niya, dapat siguro dagdagan natin. Gusto daw kayo 100 milyon eh. Oo. Ito, sabi niya. Anong, pakita mo ako? Ano Boss sinabi mo tayo? niya, ha? Sige nga. Sabi niya kasi, asa na ba si Atong Ang, ha? Nasa na? Ang sabi rito, malapit na, ayan kung ako mapikon, talagang dadagdagan ko na yan. Naku sir, mapiko na kayo. Tapos, ano pa sinabi? Para akin yan. Sino ba nang nagtatanong sa kanya dyan? Bakit siya napagsalita ng ganyan? Tinanong siya ni Saldico. Sabi niya, kailan mo ba pauwi si Atong Ang? Kailan mo ba pauwi si Atong Ang? Bago mo ako pauwi, si Atong Ang muna. Ayun. Ayan, kaya sabi niya, malapit na. Ayan. At kung pagka siya daw ay napikon, yung 10 million, baka gawin pa yung 100 million? Ganun ba ibig sabihin? Baka. Dadagdagan eh, ha? Oo. Para mo na nakikinig after 1 week, 2 weeks eh. Sir, nakita na po. Ay, doon na po. Ayun. Inuuwi na namin si Atong Ang. Ayun. Sino po nakakuha ng reward? Siyempre, yan po ay confidential. Ayun. Kasi ang gagamitin natin dyan ay confidential fund. Confidential fund. Oo. Parang yung sa PDEA, may takip ang mukha. Oo. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin mo eh. Yun na nga. Sino po ang nakapagturo?
Oh. Si Mary Grace Piatos, di ba? Close pala sila eh. Oo. Confidential fund yun eh. Oho. Di ba? Nako. Eh di sana magtagumpay, ano? Magtagumpay si Secretary John Vic. Kasi naging challenge, naalala mo, bago mag-eleksyon noong nakaraan, naging challenge niya kay Chairman Secretary Benhar Abalos, di ba? Yung mga taong pinaghahanap. Si Kibuloy, di ba? Panahon ni Abalos yan. At saka Torre, Oo. di ba? At saka sino pa ba? Yung Arnie Tevez nga, di ba? Sino pa? Si Alice Guo. Yes. Di ba? Sinundo pa ni Secretary Benhar yan, si Alice Guo, di ba? Saan ba sinundo? Sa Indonesia ba? Indonesia. Sino pa bang ano? Ang hindi na nahanap ng mga panahon na yan, si Bantag hanggang ngayon. Eh. Oo. Di ba? Oh. Eh kaya ako nga, may hinala. Ngayon, si Secretary John Vic Nelson, baka hanapin din yan. At saka maganda naman ang relasyon nila ngayon kay General Nartates. Oo, Di ba? Ang sparring naman. partner ngayon ni Secretary John Vic at saka siya PNP Chief Nartates. Yes. Gamitin din ni General Tateng yung ginamit ng tago, yung tibok ng puso ay nakikita, nararamdaman, natutukoy kung saan. Kung nasan yung tao, ano? Oh. Oo. At kung halimbawang si Charlie Atong Ang ay narito sa Pilipinas, wala talaga sa Cambodia, abay madali din nilang matukoy yan. Nakukuha yan. Di ba? Oo. Oh. DILG pa. Kayang-kaya ng DILG yan. Kayang-kaya yan. At kung makukumpirma din nila na hinahanap halimbawa si Senador Bato de la Rosa, di ba? Kasi Senador Bato, wala naman talaga active case na parang decision lang niya na hindi humarap eh. Yes. Bagamat sinasabing meron siyang warrant of arrest sa ICC. Wala naman siyang warrant to para sa Wala Pilipinas. siyang warrant, walang kung ano. Parang nangamba lang ata si Senador Bato na kung nandyan siya, baka biglang lumabas sa cellphone ni General Nartates. Bigla na lang siyang damputin. Bigla siyang dadamputin. Pero wala talaga. Kaya kung ang hindi paglitaw ni Senador Bato ay sarili niyang kapasyahan. Wala talagang naghahanap sa kanya, yung talagang documented na naghahanap. Totoo. Di ba? Yun. So, pwedeng gamitan yan. Yan ang magiging challenge ngayon kay Secretary John Vic Rimulyan Nelson. Yung kanya pinalitan ay nagtagumpay sa paghahanap ng mga kontrobersyal na tao. Isa nga sa mga pinaka-kontrobersyal na nakita noon, yun na nga, si Alice Guo Nelson, na nagkaroon pa ng pagdinig sa Senado yan, di ba? Na sinasabing dumaan daw po sa backdoor. Yun. At tayo, balik na sa Pilipinas. And the rest is history. Tama. Ayan. Ano kaya naman ang history gagawin ng Secretary John Vic Rimulya sa paghahanap ng mga wanted? Wanted. Dalawa, ha? Saldico at Atong Ang. Yan. Pero hanggang ngayon, Jen, yung mga sinasabing missing sa bungero ay hindi na po talaga makita. Wala. Wala ka ng proof of life dyan eh. Alam mo ba kung magkano ginastos ng DOJ sa paghahanap niyan? Ba't nasuma ba natin yan? Sila nagsabi. Ganon? Sila nagsabi hindi mo ba napansin Hindi ko yan? nabalitaan yan. Napansin mo ba sa... Ang alam ko lang dati dyan, kinwestiyon yung budget ng intelligence sa Senado. Totoo. Oo. Pero yung kabuuan, hindi talaga specific na yung budget na yon ay para lang sa paghahanap ng missing sa bungero. Pero yan ang kanilang ginamit na sagot. Ganon? Nung tinanong sila kung bakit 5 bilyon. Di ba? 5 bilyon? Sa missing sa bungero lang yun? Ang Intelligence fund nila, mula sa lang ata, 800 billion, umakyat na kaya alam ko, kinwestiyon ni Senador Marcoleta yan sa plenaryo eh. Yes. Wala silang ba isagot? Sabi, kasi kung hinanap namin yung mga missing sa bungero. Gamit ang intelligence fund. Kaya nga. Di ba? Kasi magastos nga naman. Mukhang nakipag-ugnayan pa siya sa Japan dyan, di ba? Gumamit tayo ng mga high-tech na equipment pag sisid doon sa dagat. Gamit ata. Hindi, pwedeng regular funds yun eh. Bakit naman intelligence fund na gagamitin natin doon? Di ba? At saka bakit gagastos yan ganun kamahal? Oo. Ano ba na bawi dyan Official naman, hindi mo naman kailangan ng intelligence yan. Siguro yung mga tao sa paligid. Oo. Di ba? Oo.
Totoo, 5 billion ang kabuuan na ng intelligence fund dyan. Baka kabuuan, no? Kabuuan yun. Yun, ay kabuuan lang pala. Kasi kung missing sa bungero lang hinanap doon, jackpot ang mga... jackpot doon. Para kung tumama sa tatlong beses sa habong doon. Kaya pala hindi makita eh. Oo. Para dire-diretso yung paghanap. Para magamit pa yung intelligence fund. Nako. Ba't mo naman nasabi? Yung tungkol sa pondo na yon? Hindi, nabanggit ko lang na sayang yung mga pondo na yan kung hindi naman talaga nakikita yung mga hinahanap. Di ba? Oo. Wala, kasi iba ang sitwasyon. Ito kasi kay Saldico, tsaka yung Ramon, Atong Ang. Oo. Alam mong sila ay buhay. Yes. Yung missing sa bungero, unang wala araw pa lang, alam na talaga ng marami na deads na yun eh. Oo. Di ba? Alam din naman at tanggap din naman ng mga kamag-anak nila na malamang ang kanilang mga kamag-anak ay patay na rin talaga ngayon eh. Wala talagang proof of life dyan, Nelson eh. Totoo. Di ba? Yung kay Saldo ko, may video eh. Yung kay Atong Ang, may abogado pa nagsasalita eh. Ibig sabihin, nakakausap nila si Atong Ang, bagamat hindi nila alam kung saan naroon. Di ba? Correct. Ayun. So, anong gagawin natin? Babawiin natin yung intelligence fund. Dapat lang. Mukhang iniba yata ang pangalan. Oo. Hindi naman daw Mary Grace Piatos. Iba naman. Iniba ata. Kasi gamit na raw yung pangalan. Yung mga pangalan ay masyado na naging kontrobersyal. Totoo. Pag sila gumamit, pwede. Pwede. Pero pagka ang gumamit yan ay si BP Inday Sara, yari ka dyan. Hindi pwede. Kulong ka dyan, yari ka. Kaso ka dyan. Iba yung intelligence fund, no? Ganun talaga. Ngayon, ano pa nangyari ngayon dito? Eto tuloy ang nangyari, Jed. Alam mo ba na napakalamig napakalamig pala ngayon sa Baguio? Kasi nagyayelo daw yung mga gulay doon ngayon eh. Yung frost kaya hindi, sa umaga. nagtataka bakit pati katawan natin yan, nagyayelo. Napa-jacket nga tayo pareho ngayon, no, ha? Ayan, Ay, nako. 10.6 degrees Celsius. Ay, mas bumaba pa? Lowest temperature. Kahapon 11 eh. Oo. Mas mababa ito. Kanina alas 5 daw ng umaga ito. Wow. Sarap. At sa maghapon ay 21 degrees Celsius. Monsoon pa rin ang northeast monsoon o hanging amihan. Ganon? Oo. Pero ito ang matindi. Yung Atok Benguet, sa babanda yun? Sa Atok. Yung mga yan. Galing ka ng Benguet siguro mga 2 to 3 hours. Going to Atok. Merong dyan eh. Napuntahan ko yan eh. Meron silang view deck dyan. Atok view deck. Ayun. Mga almost 2 hours. Galing ka ng Baguio. Baguio, 10.6, di ba? Oo. Doon ay 2 degrees Celsius. Wow. 2 degrees? Atok, Grabe, pare ko. Kapag pagising mo sa umaga, yung humigop ka ng kape, unang higop mo mainit, yung pangalawa, malamig na. Pag gano'n paglagay mo pa lang ng tubig pagbagsak pa lang ng tubig sa tasa mo malamig na Malamang, ganyan ang magiging sitwasyon niya. Kaya talaga magpo-frost talaga. Yes. Pero ngayon, mayroon ng mga kaparaanan daw yung mga magtatanim dyan na may panlaban na sa frost para meron silang spring. Yung sprinkler na kasi kinakailangan mo lang dyan, matunaw yung frost na yon. Pagkatapos, mga ilang oras, mga alas 8, alas 9, sisikat din naman ng araw, nasisave daw nila, Nelson. Hindi naman tuluyang nabubulok. Dati, nung wala pang mga ganyan, talaga nagkakasira-sira yung mga tanim nilang halaman. As in talagang nabubulok. Totoo. Yun ang sabi. Pero mas mas matutuwa ka, Nelson. Sapagkat sa ito, si Kareste Bugarin, sabi ni Kareste, dito po sa Sinondorin, South Korea, -7 po kami ngayon. Wow. -7. Bawal po kaming tumawa ng malaki. Ang bibig. Bakit? Baka mapunit daw. Bawal din daw po magpitik, yung pitik bulag.
Bakit? Baka pag pinitig mo yung tenga, tumilapon eh. Yung dito, yung ano mo, di ba? Na-prosen. Na-prosen yan eh. Pag may nagbiro pala. At saka yung tatawa ka malakas. Nako, baka mag-lockjaw ka daw eh. Sa lamig ng paligid dyan sa South Korea. Ay, Ayun palang nagkamali ako, hindi na sumobra naman tayo ng bilyon eh. Ha? oo. Ang tinutukoy pala natin dito ay confidential funds, Jen. Yung kabuuan ng confidential Bukod fund. pa yung intelligence eh. Oo. Yung intelligence fund ng DOJ, 2024, 168 billion. Oo. Alam mo ba nung nag-2025, itong taon na to, Oo. 1.5 billion. Ang takin mo? Oo. Oo, tumaas ng 800% mahigit. Oo. Pinababawasan ngayon eh, di ba? Yes. Oo. Pero mukhang hindi naman ho nabawasan yan. Ganun ba? Oo, at yun nga ang dinadahilan. Case build up do sa mga sa kaso ng nawawalang sabongero. Gano'ng kamahal na kaso yan, di ba? Grabe, no? Oo. Umabot Bilyon. ang bilyon. Oo. Kung siguro binigay nyo na lang sa pamilya ng mga biktima, Ay, baka... kahit na paano, naibsan ang dalamhati nila, Nelson. Oo. Di ba? Ilan ba lahat yun? 20, 30? Yung missing sa bungero, yung kanilang pamilya. Di ba? Sapagkat, ako sa tingin ko, tanggap na naman talaga nila dyan eh. Tanggap na nila na ang kanilang mga mahal sa buhay ay wala na. At ang hinahanap na lang nila ngayon, Nelson, ay katarungan eh. Yun. Di ba? At Magkaroon ng katarungan yung kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. sa kaso na yan, hindi naman tayo makakabawi ng pera, di ba? Wala. Ay kung ang ginawa na lang yung ginastos dyan pala eh. Sige, bigyan na lang namin kayo ng ano, at kayo'y maglubag na ang kalooban habang hinahanap natin ang mga taong nasa likod. Di ba? Pero ikaw ba naniniwala na yun ay ginamit sa kaso lang ng bisig sa bungero? Hindi. 1.5 billion? Ano ko, pinanganak baka kahapon na. Doon mo gagastos. Di ba? Imposible yan. Oo. Ay, nako. Imposible. Hindi ho ganun-ganun yun. So, Totoo. kung gumasos mo siguro sila dyan, pinakamalaki na 10 milyon na siguro eh. Tama. Confidential fund para sa paghahanap ng missing sa bungero. Aha. Yun ang reward kay Atong Ang, 10 million lang eh. Aha. Parang gipit na gipit pa sila dun eh. Di ba? Ito, DILG naman. Yun. Sa DILG kasi may May intelligence sarili fund nila. din, sarili sila. Oo. Di ba? Nagkatulong kasi yan, DOJ at saka, di ba, NBI, Aha. tapos itong sa part ng PNP, CIDG, tsaka ang DILG. Yes. Yan. Oo. Ay, nako. Oy, teka lang, may latest tayo kay General Torre. Ha? Di ba? Kahapon nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan, di kawasay, di magkaintindihan ni Secretary John Vic Remulla at saka itong NAPOLCOM. Di ba sabi ni General Torre, hindi naman siya nagsasabit ng optional retirement, early retirement? Yun na nga. Pero ang problema daw, sabi niya, nung tinanggap mo yung appointment bilang MMDA General Manager, ipso facto, ipso impact. Ibig sabihin, Ibig sabihin, wala na. parang gini-giveaway mo na. Dahil hindi daw pwede na pareho kang mesweldo. Ayun, Sa dalawang posisyon sa gobyerno. Bawal daw ho yun eh. Bawal yan. Diba nagkaroon ng kaso yan nung panahon ni Richard Gordon? MMD, yung Subic, tapos umahawak pa siya ng ibang posisyon. Yun ata ang test Ano case. sabi ni General Torre? Ang una po, ang sinasabi nitong si Secretary John Vic Remulla, Nelson, hindi maaaring manatili si dating PNP Chief Nicolas Torre III sa PNP habang nagsisilbi siyang General Manager ng MMDA. Ayan. Mali, anya si Torre. Mali po kayo, General, sabi niya. Sa pagkasabi na karaniwang nangyayari ng isang aktibong pulis ay naitatalaga sa ibang ahensya. Ayon, hindi anya pinapayagan ng sabay na paghawak ng dalawang posisyon sa pamahalaan. Kung tumatanggap pa rin anya si Torre ng sweldo mula sa PNP habang siya po'y nagtatrabaho sa MMDA, aatasan itong ibalik, Nelson. Ayun. Isauli anumang kompensasyong
natatanggap niya sa dati niyang posisyon bilang PNP chief. Yun. Ayun. Magkano ba ang sweldo ng isang 4-star general? Mga almost 100,000, you know? Yes. Ang isang buwan. Yun. Totoo. Kung tumatanggap ang si Torre ng sweldo mula sa PNP habang katrabaho po sa MMDA, dapat niya sa uli. Dito po kahapon at noong isang araw inilabas po ng PNP Directorate for Personnel and Records Management ang isang general order na nag-aanunsyo ng formal na pagretiro ni General Torre sa PNP. At inaprubahan umano ito ng National Police Commission. Ngunit, ayon po kay General Torre, wala siyang inaplayan na optional retirement sa PNP. At inamin naman ni Remulla na hindi pwedeng persahin si Torre o ng pamahalaan si Torre na magretiro. Paano kung sabi ni General Torre, sige, ayaw ko na ng MMDA General Manager, balik na lang ako sa PNP. Problema nila, di ba? Di ba? Ayan. Inaasaran niyo ako Mag-asaran na lang tayo. Hindi mo Di ba? pwedeng pwersahing i-retire, no? Oo nga. Oo, pati resignation, di mo pwedeng... Oo. Oo nga. Kasi para mga ilang buwan pa siya bago magretiro sa PNP. Ayun nga. Ay, nako. Anyway, iwanan natin yan, ha? Bago yung PPA dyan, Oo. makalimutan natin birthday kasi bukas ni Rodel Del Rosario. Aba, Oo, 55 years old batang-bata pa pala Batatampo Kuya to Rodel, pagka hindi natin binati, ha? Oo. Happy birthday, ha? Ayan. Kuya Rodel, ha? Okay. Sabi niya, pakisabi niyo naman, bahala na ang Kuya Bear sa birthday ko. May pasabi pa may lagi pahabol pa. Kuya Del, happy birthday, ha? Nagsagawa po naman ang International Container Terminal Services o ito pong ICTSI ng nakaschedule na system maintenance para po sa Terminal Appointment Booking System o TABS sa Manila International Container Port o MICT. Ang layunin po nito ay upang matiyak ang seguridad, katatagan at maayos na operasyon ng mga sistema sa terminal, partikular na po laban sa mga posibleng banta ng seguridad ng impormasyon. Sa mga nabanggit na oras at TABS ay maaaring pansamantalang hindi daw po magamit. Ang nasabing maintenance ay isasagawa sa linggo, Enero 25, taong kasalukuyan. Mula po alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, maaaring hindi magamit ang tabs, kaya't pinapayuhan po mga kliyente na mag-book ng mas maaga upang maiwasan po ang abala. Ang ilan pang impormasyon ay matatagpuan sa website ng ICTSI. Ayon. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat gaya ng barko, roro, ferry at iba pa? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda na pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale.
Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Sa amin po pagbabalik, nandito na po, Senador Rodante Marcoleta, ha? Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko, naku, mababaho ang presyo eh. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Hado sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun, Pure Gold mobile app. Ayan, pabatiin na po namin sapagkat Biyernes, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Biyernes po sa inyo. Ganun din sa inyong dalawa at sa ating mga kababayang nakikinig. Opo, mukhang galing kayo sa isang mahalagang pagtitipon, Sen, no? Galing nga ako ng Pasay, humabol Pasay, ako dahil oo. meron tayo sanang pag-uusapan Napag-usapan nyo na pala Congratulations pala doon sa bagong kasal, Anak ata ni ka Priscilla yon at saka Oo. Ayun, po. Salamat po. Noong isang araw kasi nasa Pasay din ako eh. Lunes, inaabangan daw kayo ng mga taga-Pasay eh. Bakit? Kasi nga gusto nilang magpa-picture sa inyo doon. ngayon pala yung Biyernes. Ngayon, kanina. Yun nga po, kanina. Pero napansin niyo ba, Sen? Singit ko lang ng konti. Grabe po yung traffic doon sa may gawin ng Baclaran, Parang wala ng disiplina yung mga tao. Sabi ko nga kahapon, parang walang gobyerno doon sa lugar na yun eh. Hindi kami doon dumaan Mas matraffic dito yung pabalik ako rito Ganun ho ba? So, dapat sana nakalagay sa Waze 4:32 4:32 darating kayo. Nakarating tayo 30 minutes. alas 5. Hindi, kasi doon pagdating nyo doon sa may mismong barangay hall natin, yung Baclaran area, magkabila na yon, na dapat dalawang lane, isa na lang nagagamit eh. Di ba? Nagsaling bayan yung vendor, yun hong motorsiklo. Iba yung dinaanan mo kami, iba. Ganun ho ba? Oo. parang nilinis ata. Alam nilang darating kayo eh. Ay, nako. Anyway, Sen, batiin niyo muna yung ating mga taga-subaybay. Dumati na ako, di ba? Ako nga po pa. Ikaw naman, excited ka naman masyado. Di kasi meron kaming napag-uusapan dito ni Nelson kanina eh. Teka lang, ano bang gusto mong banggitin, Nelson? Unahin din natin yung paksang... kasi ang... Hindi, yung punto ng kasi lumulutang na naman daw yung mga impeachment kayon. Baka daw sa ganito pangyayari, Sen, ay marami na Bakit namang yung mga... pag-uusapan natin, di ba? May nagsabi rin na basura lang ang katapat ng Minority Report. Ayun nga. Yun nga. Gusto Kayo niyo ba? naman kung ano-ano na lang gusto niyo pag-usapan natin dito. Gusto niyo ba? Yun ang diretso na tayo doon. Yun Di ang sige. basura pag yun ang ating pinag-usapan. Kasi yung basura ni Gutesa, hindi ho naman Minority Report yun. Hindi. Pera po yun. Pag-usapan din natin yun. Ayun, Mas sinabi mo sige. ba, Gutesa, sinasabi mo, impeachment O yun na nga po. Oh. O di sige, doon tayo sa reaction po ito doon sa mga kasama ninyong senador. Kasi pinag-uusap-usapan ito halos isang linggo na po sa social media, sa mga programa sa radyo at telebisyon. Yun hong isinamitin ninyong minority report doon sa flood control anomaly. Ang totoo, Sen, bago nga po pala, ito'y tinalakay natin parang isang buwan na po sa palatuntunang ito, hindi ko ba? Bago matapos ang taon. Na kayo ay gumawa ng isang minority report at yun nga po ang nilalaman at may mga rekomendasyon pa kayo para matigil yung mga iskandalo dyan po sa DPWH, Sen. Di po Hindi ba? nila pinapansin pagka dito natin dinidiscuss. So, ang ginawa namin ni SNIME, doon na Opo. lamang sa Senado. Opo. Tinabag namin yung mga inakala naming magagamit namin na pwedeng sila ang magsalita laban dun sa aming inihayag na minority report. Ayun nga, ganun na nangyari. Ganun pala yung technique.
Ayun, opo. Alam mo, sa tagal na noon, December 10 pang ibinigay yan sa opisina ng Senate President. Pero ngayon lang sila nagsasalita dahil Nagpa-presscon po kayo. nagpa-presscon kami. Kung hindi pa pala kami nagpapa-presscon, di man lang nila mabibigyan ng pansin pala. Oho. At sinabi nga, ano yung sinabi nila? Mukhang basura daw po yun. At sa basurahan daw dapat ay ituloy. No. Bakit kaya niya nasabi yun, Nelson? Sa basura ang tuloy. Kasi ang sabi niya, Sen, batay sa panayam, ay nabastusan siya dun sa minority report. Unang-una, ang nagsalita din ay si Senate President Tito Soto na wala pa namang report yung committee. Wala yung pa Blue committee Ribbon report. Committee. Dapat wala munang minority report. Kasi parang Inuunahan nyo. Sen. Oo. Hindi, yung sinasabi niyo na wala pa namang report ang majority committee. Oho. Pasinag natin kung bakit wala pa silang report, kahit partial lang. May sinenda ko kay Director Direk, kung nandyan ka, pwede bang ipalabas mo muna para makita natin? Bakit hanggang ngayon wala silang ma-submitting report kahit partial lang? Oho. Oho. Kasi dyan magsisimula ang ito ang may dahilan kung bakit nilabas na namin yung minority report. Bakit Dina-draft. Ayan. Sige, direct. Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Direct, medyo atas pa rin ng konti. Mas sabihin, nauna pa doon ng konti, Sen. Oo, inauna ng konti. Sige, sige. Inaayos po Nagtanong nila. sa kanya eh. Yan yung tanong, para maintindihan natin. Oo. Sige, medyo buffering lang yan, Sen. Alam mo yun, medyo yung ating mga aparato. Habang inihanda po nila, bigyan niyo lang po kami ng konting background. Ano ba itong minority report na ito, Sen? Sa kabatiran lang po ng ating mga Alam mo, taga-subaybay, taga-pakinig. tinawag naming, lalo na ako, tinawag kong minority report dahil wala pa nga silang majority report. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang ang katapat niyan ay basura lang. Opo. Wala naman akong nakikita na dapat ay ituring na ito'y papunta lang sa basura. Oho. Sapagkat yung nilalaman nun, kung binasa nila, narinig ko si Senator Lacson, hindi man lang niya binasa eh. Hindi na po. Hindi nga rin po niya pinansin. Tama kayo. O paano mo sasabihin ang isang report ay nauukol lang sa basura, hindi mo man lang binasa? Oho. At sinabi mo na bastusan ka dahil naglabas kami ng minority report nang hindi pa sila nakakapaglabas. Kaya gusto kong malaman, maparinig muna natin sa ating mga kababayan, Opo. bakit hindi sila makapagpalabas ng report? Para sa ganon, pagkalabas ng kanilang report, magbibigay din kami at maglalabas ng report. Bakit kami umuna at naunang gumawa ng report? Opo. Ayun. Kaya kailangan Marinig mo nang natin. makita at marinig natin ito. Ano ba ang dahilan? Bakit inunahan nyo na po, no? Ilang pages po ito, Sen? 500 plus? Ba't ganun ba kadami po? Yung 567 nata o 576. 567 pages. Yung mismo report, mga 103 lang yon. Yung mahigit na 450, mga exhibits yun eh. Mga annexes. Opo. Oo. Ayun. Pero ito po, ano ang nahagip? Di ba, nung chairman po kayo ng Blue Ribbon Committee, hanggang napaltang kayo, ilang pagdinig ito sa nakapaloob dun sa committee report ninyo? Bago ko sana sagutin, kaya nga gusto ko makita nyo muna yun eh. Opo. Yung minority report na yan, ang kinapalooban niya ay unang 3 pagdinig na ako pa yung chairman. Opo. So 3. Okay. Pagkatapos yung susunod na 3, yung si Senator Ping naman ang chairman. Okay. Pareho naman yung ginagamit ng naming mga testigo at mga resource persons. Yung ginamit namin doon ay yung mga individual na mga testimonies ng mga witnesses. Ginamit ko rin naman yung kanyang privilege speech. 2. Oho. Kung basura yung report, basura din yung privilege speech niya.
Nakapalobo ba doon? Paano niya paano niya sasabing karapat dapat lang sa basura yon? Hindi mo man lang binasa kung ano yung sinasabi ron. Hindi ba? Samantalang sinamarize namin kung ano-anong pinagsasabi ng mga inimbita naming mga testigo. Ano yung mga sworn statements na isinabmit ng mga resource persons. Sa mga kapatid, sinamarize namin, pinag-aralang mabuti kung ano ang kanilang mga ikinontribute sa mga pagdinig na yon. At saka namin nagawa ang isang minority report. Ngayon, kaya sila parang nagsisentimiento, bakit kami inunahan ninyo? Opo. Kasi sa mga tuntunin naman namin, sabi niya, kinakailangan mauna muna yung majority report. Tama po. Oo. Ba't sila nagbigay kagad? Kaya nga gusto ko sana mapanood nyo. Ba't ba hindi natin Kaya po, okay na ba? Wala pa, saglit lang daw po. ako na lang magkukwento. Opo. Sige. Sige po, Sen. Habang inahanda nila. Tinanong kasi siya habang siya ay nagpapa-interview. Meron na po ba kayong ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee? Opo. Partial lang, sabi niya, partial. Kaya lang, may hina itong aking mga tauhan Sinabi ko sa kanila, before the December break, dapat meron na kaming maibigay na report kahit partial lang. Nakatingin lahat sa akin, tatangu-tangu lang. Kailan ba gagawin yung report na sinasabi na yan? Maihina pala yung kanyang mga sariling tauhan. Ang mga tao, Jen, Nelson, naghahantay. Nagagalit sa nangyari sa Kabangbayan. Bagot na sila kung may mangyayari pa dito sa ginagawang investigasyon na yan. Pagod na sila ng kahihintay. Opo. Noon pa man. Kaya naisip ko, totally, ayaw niyong pansinin. Binigyan ko na yung opisina ng Senate President. Alam mo, Jen, para makatulong lang kami. Baka naman sa paggawa namin ng minority report na yun, mamotivate naman sila na gumawa na rin tayo. Opo. Kasi kung titingnan mo, baka naman kapag binasa nila yun, makatulong sa kanila. Dahil yung pinanggalingan naman, hindi naman sarili naming opinion yun. Testimonies ng lahat ng mga inimbita namin. Mula sa mga pahayag at sa mga statements. So individual or even collective testimonies, pinagsama-sama namin, inaral, sinamarize, at doon ipinakita namin yung mga eskema na ginamit. Kung bakit nagawa nila itong mga ganito. Ano-ano ang pamamaraan na ginawa nila. Magmula sa mga allocable, sa mga leadership, yung pinagsamang bicameral committee report, yung mga unprogrammed appropriations, kung paano at kung paano ginagamit ng mga proponents at nakakakuha, yung mga allocations. Ipinresent namin doon per district kung bakit may mga distortions yung mga allocables na tinatawag. Merong isang distrito, merong 5 billion, merong 11 billion, yung party list, wala. Anong gagawin mo dyan? Paano hindi mo sasabihin na talagang At pagkatapos meron din kaming mga suggestions, may mga recommendations. Tama, opo. May mga panukalang batas na nilinya namin doon na yun ang pagsisikapan namin na isulong para sa ganun, hindi na maulit ang mga pangyayari na yan. At meron ding mga personalities na involved doon na sinasabi namin maaari silang makasuhan sa iba't ibang mga either civil, criminal, administrative, at kung bakit. At ano-ano ang mga batas na maaari nilang nalabag. Opo. Lahat ng yan ay nakasulat doon. Bakit sasabihin mo na parang basura yan? Pambabastos to. Sabi ito Sen, sabi ni Senador Lacson, how will I respect a document that symbolizes disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? Respect begets respect. How will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect
toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate, both of which they are members. So, there is no place for the minority report but the trash bin. Yun po ang mga binanggit niya. So mukhang... Kaya sir, anong masasabi mo ron? Oho. Kaya binanggit kanya, parang hindi niya ata Nabasa pa. binasa man lamang. Oo nga. Anong disrespect doon? Oho. Yung bang kami makapag-ambag sa kanila? Doon sa nakita namin, sa aming palagay ay, eto na, Opo. ang mga lumabas doon sa mga ginawa naming mga pagdinig. Kasama yung ginawa niyang 3 pagdinig. Oho. Ibig ba sabihin, pati yung 3 mga pagdinig na sa kanyang pamumuno ay nangyari, Opo. pati yun ay kasama sa basura? Paano ano yung disrespect doon? Yun ang hindi ko masyadong makuha sa kanya. Paano magkakaroon ng pambabastos doon? Ito na pala, Sen. Okay na rin po yung video. Sige, i-play natin para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan. Sige po. Pero sa may partial report na ba? Dinadraft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Oh. Ayun pala. Sa liwanag ng pangyayari na yon na sinabi niya, tinatanong siya kung meron na silang partial report. Oo. Dinadrap na raw. Oho. Dinadrap na raw. At ang pangako nila, sa pamagitan ng kanyang mga staff, bago mag-break ang December, sabi niya, makakapagpalabas sila. Opo. Okay na magsabi, meron ba? Inamin niya pati yung sarili niyang mga tauhan, puro mahihina. Ay, kailan kayo maglalabas? Oho. Nelson, Jen, Opo. tingnan mo nangyari sa Kabangbayan. Nilimas. Oho. Ang tao nagagalit. Ang puot ay namumuo sa kanilang mga dibdib. Naghihintay, bagot na bagot. Parang wala na silang pag-asa na may mangyayari sa pagdinig. Pero saan ito pong presko niya ito? Pagkatapos po ng presko niya, Senadora Amy, noon pa po itong presko niya ito? Bago pa yan eh. Bago mag-December break ang Ay, ito ho sinasabi. pala. Okay. Kaya ko pinalalabas ito. Opo. Partial nga lang ang inihingi sa kanila eh. Oho. So last year pa pala itong video ito, yung tanong sa kanya. O, ikaw naman kasasabi niya lang, before December break. Opo. Oo. Akala ko nagkukwento siya na dapat yung report ay before December break. Hanggang ngayon, wala pa Hindi, rin. yung minority, iba yung sa amin. Yun na nga po. Ang tinatanong siya, meron na po ba kayong report sa Blue Ribbon Committee? Dinadrop na. Oho. Partial lang. Pero wala nga. O, ang tanong ngayon, kung dinadrop at hindi nyo pati partial, hindi nyo may labas-labas, kailan ba yan? Naghihintay yung mga tao? Oho. Ano, gusto nyo lang magsawa ang tao ng kahihintay? Para sa ganun, wala lang. Sa kasasawa ng tao, hanggang sa mawalan sila ng interes, yun ba ang patakaran? Kay SP Soto naman, Sen, itong kanyang reaksyon, sabi niya, walang naunang minority report, walang pang media. Anong silbi nun? Hindi nga maikalendar on the floor. Kahit anong committee report yan, unless I take up a plenary, ay wala yan. At the moment, it's a media report, pang media. Nilabas namin sa media dahil nga gusto namin makapaglabas sila ng report kagad sa lalong madaling panahon. Hindi ba? Bakit sinabi ba namin pag nilabas namin yung minority report, ite-take up? Sinabi ba namin ganon? Hindi. Oho. Sa kagustuhan lang namin na mapagsilbihan ng bayan na naghihintay, ano ba talagang nangyayari? Wala pa bang report dyan? Wala pa ba kayong may re-report sa amin? Wala kayong may uulat sa amin? Samantalang nilimas na, sinimot na ang Kabangbayan. Ganyan ba? Ilang pang pagdinig ba? Oho. Ngayon, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganon, maingganyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay nun eh. Oho. Hindi para sabihin namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala bang may sinasabing ganun. Hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Oo nga. Oho. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami eh. Kami ang... Kailan nga kayo maglalabas? Ayun. Paano nyo sasabing inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi?
Ayun lang. Ano nga, oo. Parang wala nga. No? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang committee report, kahit partial Si dating Senador Franklin Drilon ay may komento rin dyan Nag-comment din ba siya? Oo. Ang sabi naman niya, Senador Rodante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee, which is tasked with investigating the anomalies. The procedure followed is not in accordance with the Senate procedure, and it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Oo. Alam mo kung siguro, ay wala sa Senado, hindi ako magkukomente. Aha. Yun ang respeto. Aha. Pero kung, ewan ko, baka gusto na naman kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento kahit. Sinasabi ko ba na itong minority report ay nakasalig sa mga rules? Kasi yung rules namin ay magbibigay ka ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Yes po. Ang problema namin, Wala hindi namin alam, kagaya ng kanyang pagpapahayag, kung kailan ba magkakaroon ng report. Inip na ang mga tao. Kaya nga namin ginawa yon. Baka sakali, kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Lalo siyang, baka sabihin niya, lalo siyang may insulto ron. Hindi kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap, tahimik yun Opo. nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman yung pakay nila kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas to Opo. di ba? So ang layunin nyo talaga sila, ikaw lang yung kanilang attention na kayo, gumawa din ng report kasi baka makatulong itong... Kasama na hindi, pantulong talaga yun. Kung Ayun. talagang gagawa kayo ng report, bilisan din nyo kami, nakagawa na kami. Anong masama doon kung halimbawa binasa nila yung report? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Opo. Si Senator Soto, ayun kung binasa niya, sapagkat meron siyang kopya. Kasi kauna-una nagkaroon ng kopya. Opo. Bakit nyo kagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo man lang binasa. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control projects. Ayun. So kung nagkaroon pa ng partial report man lamang sana ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Kasi baka makatulong pa po yung inputs ninyo. Tsaka natin masasabi ngayon, pwede naming ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay medyo kahit papano malapit-lapit doon sa ginawa naming pag-uulat. Alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. Nung tanungin kami, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates? Kako Septyembre pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Meron sila akong mas accurate na pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa sigurong pagdinig. Pinrobe ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya ako magkakaroon ng problema sa pag-iimbestiga lang.
Dahil ang coordinates puro mali. Bakit nag-concentrate na naman doon? Ayun. At doon pinuprove nila na mali talaga ang coordinates. Uulitin ba na naman nila yung sinabi namin? Pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, at dinideliberate yung DBCC budget. Yes po. Bale, kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Opo. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Saldico sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion. Sabing gano'n. Hindi po gano'n ang talaga nangyari. Merong 100 billion sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi niya napanood niya? Napansin ho namin. 89 billion ay inilatag ng DPWH. Yung 29 billion other agencies. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandle ko ay parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Opo. Sinabi niya, yung 6 billion, ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion, binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. Yun. At si Yusek Traigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Doon sa kanyang pag-interpellate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, niname drop niya lang si Pangulong Marcos. Bakit niya natiyak na nagkaroon pa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit papano ay natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Sa mga tweet, inaalis niya kagad eh. May konklusyon na. Parang may konklusyon na siya na yung sinabi ni Adrian, sinabi ni Saldico, na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa NEP. Sabi niya, hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh. Kinukwento pa niya kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yun ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, instances. Meron pang nagpupunta sila sa basement ng Diamond Hotel. Na kung saan gagamit ng parehong armor van si Traigib at saka si Bernardo. Yung isa puno. Pagkatapos magpapalit sila. Hindi ba seryosong akusasyon na conclusion na yun eh? Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na to, nagharap si Traigib. Nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ito nababasa ko yung sinasabi ni Bernardo, na ikaw daw binigay niya yung 8 billion. Alam mo ang sagot ng Traigib? Hindi po totoo yan. Ganun lang kasimple. General denial. Wala nang mga sumusunod na pagtatanong. Tapos na. Ganun ba yun? Nabanggit ang pangalan ni Yusek Adrian Bersamin. Ba't di pinatawag yung Yusek Bersamin? Paano mo ngayon mapagdudugtong lahat ito kung hindi mo tatawagin lahat? So, ano yung tinawag niya? 2 babae nakatakip ang muka. Bago nyo ituloy, Sen, saglit lang, higop po na kayo ng mainit-init na kape, pamparelax. Kasi po, libre ang bakuna sa LGU Health Centers at DOH bukas at napatunayan pong ligtas at epektibo para hindi po maospital at maiwasan po ang mga nakamamatay na sakit. Tandaan niyo po mas mahal ang magkasakit kaysa magpabakuna. Protektahan po ang sarili at ang pamilya. Panoorin po natin ang paalala ng DOH tungkol dito. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya
magpabakuna ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Salamat po, DOH. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayun, tuloy tayo, Nelson. Ayun na, nandun tayo sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ang napansin nyo, Sen, bakit ang ipinatawag ay yung dalawang babaeng nakatakip ang... Di, pero doon sa punto na yun, Sen, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay Diniretso sige niya, ganyan tsaka eh. may conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya ganun siya kasigurado. Kinungklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon? At nandun yung Traigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Aha. We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Traigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Parang may kinocover ka rito. Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Opo. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya... Oo nga, pabagalang Hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano yan? Ang gamit lang pala nung dalawa para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si
Diskaya, Diskaya, oo. parang ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Oho. Hindi ba? O tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga ano natin, itong mga Opo. testigo. Para man makita natin yung kanilang kagandahan. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila, sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, parang di Kaya nga makilala. alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request Opo. din na... Nagre-request din ito na takpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. Ayun nga. Oho. Ha? So, pinabakbak lahat ang ano. Oho. Ngayon- Pinagtulungan nga po kasi disrespect daw sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung ano, disrespect, sabi nila. Oho. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Oo Si nga po. Carly. Okay. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto na naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. O ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? O with added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko, Oho. pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, hindi ho. Walang ganon. Ha? Oo. At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Baka, baka... Yun nga lang pinapalta niyo, pinakita niyo yung di ba? Yung Oo nga. scripted daw eh. Scripted. Yung agad ang Oo, yung kagad eh. box sa Oo. inyo. Oo. Meron bang sworn statement si Gutesa nung siya, nag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, merong sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Makapag-prepare Yung dalawang kayo. babae na yun. Oho. Oo. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. O pagkatapos, sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din Opo. si Saltico at si Martin Romualdez. Di ba? Maski sila, ang dami. O bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na paghihiring, para tingin niya si Romualdez. Meron daw po kayong courtesy yung dalawang kapulungan. So, hindi pwedeng pilitin. Parliamentary courtesy. Ano yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan? Gagamitin mo yon? Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi ganon ang aking pasya. Kung kinakailangan isasabi na kita. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Basahin ninyo ang saligang batas. Opo. Yung statement ng principles nakalagay dyan. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat na-involve sa corruption.
Oho. Yun ang mas mataas na uri Oho. na parametrong dapat natin gamitin. Hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun eh. Doon sa saligang batas din sinasabi, yung House of Representatives at saka yung Senado pwedeng magpatawag. Opo. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin eh. Kahit na public official ka, kailangan dumating ka. Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Tama. Oho. Okay? Oho. Ano yung limited immunity? Oho. Immunity from arrest. Aha. Pero wala kang immunity sa sabina, wala kang immunity sa patawag at sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. So, diyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun, i-cover up. Hindi totoo itong sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Oho. Ang dapat niyang halongkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Si Yusek Bernardo, Opo. nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bunoan. Oho. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. 5 billion. At 15% ang kinukuha. Oho. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bunoan, 25% kay Bernardo. Oho. Siya rin ang nagsabi doon eh. Nandun si Bernardo, nandun si Bunoan. Dininay din ni Bunoan. Hindi po totoo yun. Oho. Pagka wala kang specific denial, general denial lang, Opo. that amounts to admission. Ganun Ay, ba hindi yun? totoo yun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%? O 70% lang ang nakuha mo? Kailangan siguro i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Oh. Lumitaw yung Cabral files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya. Hindi ba niya napapangkin sinasabi niya? Mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5 secretaries Opo. of the nabanggit. departments and USECs were beneficiaries of the allocables Ayan nga. under the Cabral files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet secretary yun? secretary? Oo nga, oo. Doon sa binabanggit ko nga sa'yo na 100 billion na sinasabi ni Saldico Oo. na ang nag-name drop ay si Adrian Bersamin. Bersamin Opo. Oo. na binibigay kay Trigib. Opo. Sabi raw ni Bernardo, Trigib kunin mo na, dami na nito itong yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga dun sa armored van. Oho. Sabi raw ni Trigib, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Digong. Opo. Kaya magulo ngayon. Oho. Oh. Pero kanya itong circumstansya ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES kaya sa Makatwid, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Oho. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito eh. Ayun nga. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him, Aha. ay bakit? Bakit Dalawang babae ang nilagay niya ron na nakatakip ang mukha. Oho. Parang nakalayo. Kasi laging ganun sir, lagi may Nawawalan pa-suspense. ng pasensya ang tao pagka ganito eh. Malayo Oo. nga, ano. Nabanggit yung 30 tamarin. Tinatanong ko eh. Oo. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas yan. Opo, sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan eh. Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo ba? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Oo. Hindi, pero naalala ko po, merong nakapagsabi na ginamit nga po yung... Oho. Pagkatapos noon,
siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarind? Doon pala yung 1 billion. Totoo. Na doon diniliber. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung saldi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na, Yun nga yung napansin namin ni Jen. parang hindi po. Sen. Samantalang si Diskaya na ituro niya. At Ayun, yun ang naging interesado sila. Oo. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya, no? Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya. Hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya umupo doon at nakatakip ang muka. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng muka? Pinag-uusapan na rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng muka nasa rules? Yun ang di namin alam. Ha? Sen. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yung kapag hindi ka na contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa ka pang ganyan eh. Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng... Oo nga. Kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun Di ba, halimbawa? lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Kaya nung sina-challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha. Tama lang yun eh. Di ba? Bakit ka mo? Ang pangaraniwang nagtuturo, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Opo. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, pwede ko malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. Ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ba? Ano systemic precision, Sus Mariose? Ha? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely, the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit doon sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin, bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabmit sa ICI? Para yun ang gawin naming basyan para tanungin siya. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Totoo ba lahat to? Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally. Yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na. Nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. Sabi niya, di ba yung mga nagrarally? Opo. Kasama na kami dalawa, di ba? Oo. Ano sabi niya? Your noise will not silence the truth. Ba, yung inyong, ganito. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Yun, ebidensya talaga makagagawa daw. So may pasaring na naman sa inyong maiingay. Kayong nagrarally. Kayong nayayamot na, kayong naghihintay kung ano mangyayari. Ano pa sabi niya? With all that being said, as the chairman of the committee, I say to you, ano sabi niya? Yan na. Ano sabi? Ano po bang binanggit niya? Hindi kayo nakinig. Hindi namin pinakinggan yan eh. Kasi nagpo-programa kami, Sen, nung nangyari yan. Shut the F up, sabi niya. Yung bago siya magsimula, nung Monday. Hindi pa niya masabi. Hindi naman
Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilimas ang kabangbayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot, Oo. galit na galit. Makikita mo eh. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. O sabi niya, partial report, before December break. Oo. Asaan? O ano talaga bang ano ito, pinlaplano yung delay na ito? Para mapatig yung mga tao? Para sa ganoon, mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganun ba yung plano? Parang mukhang ganun nga po ang nakikita natin. Bakit sasabihin niya, ito'y para sa basura lang? Alam mo ang gusto kong gawin niya? Sabihin niya sa Senado ito, Oo. I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado siya. para maging opisyal lahat. Opo. Kaya ko lang dinidiscuss ito. Didiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Ano Oo. po? Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Oo. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Oo. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Oo. O, ba't parang hindi kayo makasagot? Sige po, abangan natin sen kung i-call niya. Tingnan natin kung i-call niya yan. Ano ha? Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwedeng magsabing, manahimik kayo. Hindi ko pa pwedeng manahimik ang taong bayan. Pera ng taong bayan ito. Kahapon, kung narinig niyo, si Secretary John B. Cremulya, alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Ganun ba? Bakit sila magkukuglod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. So, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao, wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Totoo. Meron ba kayong nabalitaan ng isang tao nameke ng notaryo? Parang wala pa po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Grabe, ano? Oo. Kasi parang maraming yung na-excite kasi akala natin hindi din na ng gusto si Bonoan, di ba? Parang ang dating niloko mo ang Pangulo pagdating doon Ay, salamat po ng ang marami. akala natin sa hearing na yon, doon na magkakaalaman, di ba? Parang huling pagdinig na ito. Oo, nandun na si Bonoan, nandun yung Trigib, nandun si Bernardo. Pero ang lulitaw pala, yung dalawang babae. Yun nga. Di ba parang... Ako hinintay ko yung Adrian Bersamin Oo. Pero ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. O idinuduyan kayo Sabi nga nila Chubibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Diba? Sinuchubibo nga. Chubibo. Nachubibo na kayo. Yun na nga. Anyway, paano yan? Pasensya na muna sa mga pagbati. Mainit po kami ngayon Wala kami muna pagbati ngayon. Talaga naman. Ay, nako. Pwede bang sa Monday magprograma uli kayo? Para ito, kasi parang bitin kami Dugtungan natin. Hindi kayo nakakasunod Hindi po. Gusto namin bigyan kayo ng mahaba-habang oras kasi kailangan ikwento ko yun. Pati Tama yung, po. sabi ko, ipasinag na lang. Ang tagal bago isininag. Kailangan kaya naubos ang panahon ko. Parang blue ribbon Alam niyo naman bibigyan ka ng 5 minutes. Ano may tatanong mo sa 5 minutes? Alam niyo naman ang mga makina, sir, hindi mahirap natin yun. Anyway, sir, maraming salamat po at maganda, maayos po ang ating hapunan ngayon, sir. Friday ngayon Si Kuya Yaya Manawis pala, nagpadala sa inyo ng hopya at saka para daw lumamig ang puso ninyo ngayon. Naku, nagpapabati pa yung mga... Pumunta kasi ako sa Beruela. Ayun pala, Agusan del Sur. Del Sur. Del Sur. Del Sur po. Nagpapabati dahil nanonood sila ngayon.
Baka mamaya, Baka magtampo yung mga yun, mga taga-Beruela. magtampo na naman yun. Paano ba ito? Oo. Ay, hindi pa makita kayo. Ito. Ayan na. Opo. Nagpapabati yung O1, Felix Villabrilla Jr. Aba, Kapelix. O2, Hernani Agias. Destinado, ito, lokal ng EGM. Ganun po. Eranio Ramos. Opo. KSM. KSKP Darwin Paras. Ayun, oho. LROK Marapaw. Opo. Ito, lokal ng EGM Barangay San Gabriel, Beruela, Barangay Nueva Ira, Bunawan. Yeah. Ayan, Agusan del Sur. Agusan del Sur. Opo. Ayan. Sige po. Sen, salamat po ng marami. Sa Monday ulit tayo, ho. Bitin kami, eh. Oo. Sen, okay na po. Salamat. Ewan ko sa inyo. Paano? Para kayo natulala. Hindi kasi in-expect ko na magbibilin pa kayo sa ating mga tagapanood. Wala nang panahon eh. Ano na nga. Paano? Ito na po. Pasensya na kayo sa mga pagbate, ha? Oo. Mainit kami ngayon, eh. Gusto namin Mainit ulo namin. Ito na po pala tuntunan sa ganang mamamayan. Programa paborito ng bayan. See you on Monday. Bye!